Ito sana kumpleto talaga mga boss. Kung kumpleto to, jackpot tayo dyan. Ito yung nakuha ko nung nakaraan mga bossing. Mahal lang kuha ko rito. Halos 2,000. Wow! Kasama yung mga nandun na maliliit na box. So sana ito worth ito sa 2,000 nung nakuha ko. Pero alam ko kasi marami pa tong kailangan na hindi lang ito yung mga box niyan Maraming parts to Parang mga nasa 100 piraso ata to Pero sana ito lang yun. Yan siya mga boss. By parts kasi to para mabuo natin yung barko na yan. Barkong pangdigma sa Japan nung sinaunang mga panahon nila. Yan, ito pang ilalim siya 11 pieces na box to. Pero alam ko talaga hindi lang ito yun. Etong Di Agustini mga bossing, kilala to sa ganto mga boss. Talagang hiwa-hiwala yung parts niya na bibilin mo. Parang isang set to, Sobrang dami ng box nito talaga alam ko Di na ako umaasang mabubuo natin yung barko na to sa 11 pieces na box na nakuha natin. So, puro pang ilalim to mga boss. Oh no! Ito, pang ilalim lang din. Ang consequence nito sa mga Japan auction, ang hirap nang hanapin kung nasan yung ibang parts nito. Aasa ka na lang din sa swerte na makuha mo yung ibang parts nito doon sa auction sa susunod na auction. Kaso nga lang, talagang suntok sa buwan niya. 2,000 pa naman kuha ko rito. Ito, pang ano to. Okay. Ang lalaki talaga ng box niya, tas ganyan lang yung laman. Pang ilalim din to. Oh, may kasama pang pandikit. Pero wala na yan, tuyo na yan. Sa tagal niyan. Pero yun, metal pala to. Ito pang tabi Pero kung may gustong bumili, binibenta ko rin naman. Kayo nang bahala maghanap sa parts na yan. Pero malabo talagang maibenta natin ng ganito to. So pang tabi muna to. Pero doon kasi sa price na yon, sa 2,000 na yon, parang 2,500 nga yun Hindi ko matandaan. Parang 2,000 or 2,500 yan. Kasama to. Etong sa Demon Slayer na sword. Pero maganda to mga boss. Saan ba ito nilalagay? Alam ko parang hiwalay yan Ganyan, pwedeng pa ganito. Natatanggal to, paano tanggalin yan? Replaceable, napapalitan. Subukan natin kung gumagana pa. Pag mga battery talaga, naka-ready tayo dyan. Palagi tayong may battery dito sa bahay para pang testing. Ay, screw. Di nawawala sa akin ng screw kasi kadalasan ng mga laruan dito kailangan screwin yung takip ng battery. Yun Oh, may battery sa loob. Buti hindi nag-leak. Tapon na yan. Automatic tapon, mga ganong battery. Okay, hindi gumagana. Check pa natin, baka kasi yung battery lang diskargado. Ayaw talaga. Naku, talo pa. Talo pa. Ay, ayun. Ayan, may on-off pala. Hindi siya umiilaw pero tumutunog. Wala talaga siyang ilaw pala. Okay. Wala pala talaga siyang ilaw. Akala ko may ilaw Ayan, ito naman, check natin. Okay. Oh, pag sinuksok mo, may tunog na agad. Oops, depende rin sa pag ito yung sinuksok mo, iba yung sinasabi nung nandito sa speaker. Pag ito naman, iba rin yung sinasabi niya. Ang galing Ito naman mga boss, sa paghahalungkat ko kagabi at pag-aayos dito sa store, may nakita ko rito na nakalimutan ko na meron pala akong binili na ganito. Ito, bossing. Opya. Ito, bossing. Tadaan! Tamiya racetrack yan mga boss, pero ang kakaiba dyan mga bossing, pag ganyan siya, para sa mga gantong Tamiya, gantong klaseng Tamiya mga boss. Kung natatandaan nyo, dati nakabili ko nung gantong klase ng Tamiya, diba? Yung kulay red. So etong racetrack na to, para dito pala yan. Tatry nating buuin. Ang tagal na nito. 3 buwan ko nang nabili to mga boss. So, tignan natin kung kumpleto, Kaya ako kinuha yan kasi 500 pesos lang yan nung nakuha ko. So, hindi ko lang alam kung kumpleto to. Pero dahil nga 500 pesos, kinuha ko na siya. Tignan natin kung buo. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Uy, yung racetrack. Okay, sige. Buuin na natin to bago pa umulan. Sana kompleto talaga mga boss. Kasi kung kulang yan, sayang naman. Mabilis lang naman buuin yan. Di naman ganun kakomplikado buuin yan. Bilangin natin yung panel kung ilan. 15 panel. Ilan na sa 15 to. Ito 5 10. Uy, sobra pa. 5, 10, 16. Sobra pa isa.
Oops, nandito din yung mga lock. Okay. Uy, meron pang extra. Meron pang extra. Dang. God dang. May extra pa. Nice one. Dalawa na oh. Uy, meron pang medyas. May kasama pang medyas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat yung stand niya 10 piraso yung ganto. Kaso 3 lang. Pero okay lang sa stand, okay lang. Ang mahalaga, kompleto yung yan, ang mahalaga kompleto yung ganto natin. So yan siya. Siguro pwedeng nakalapag din to eh. O pwedeng naka-oblong. Pwede na. Madami rin pwedeng maraming pwedeng buuin na maraming obstacle na pwedeng mabuo. So ayan mga boss, nabuo natin, no? Jackpot tayo sa 500 dito, kompleto eh. Oh, kompleto mga boss. Ang hindi lang kompleto talaga, etong mga stand. Pero kung gantong truck lang yung gagawin natin, pwede na siguro kahit wala yung ganyang stand. So ngayon mga bossing, etong binili ko dati, na Tamiya sa Tamiya. Etong, kung natatandaan nyo to, ito yung binili natin na to, itong flash trigger na to mga boss. Para dito yan. Dati nahiwagaan talaga ako, bakit may ganto si Tamiya? Ito yung binili natin, no? Bakit may gantong unit na labas si Tamiya, no? So, para dito pala yan. Akalain mo, after parang 3 years na to or 4 years. After 4 years, mga bossing, nung nabili natin to, na hindi ko alam kung para saan. Basta binili ko lang to dati, mga boss, kasi nga parang vintage na siya. Nung binili ko to, ganito na talaga yung kulay niyan, madilaw na. Tsaka mura to nung nabili ko, 350 lang, mga bossing. So, para dito pala yan. Akalain mo yun? Meron palang sariling racetrack yan. So, ito, magagamit na natin siya ngayon. Testingin na natin. Matagal din nung nabili natin to mga boss. No? Hindi ko nga alam talaga kung saan natin to gagamitin. Kasi nung sabi ko, nung binili ko to gusto kong idagdag sa collection ko. Hindi ko lubos maisip kung makakabili tayo ng racetrack para dito. So, subukan natin. Sige, dito nga pala binubuksan yan. No need na palang buksan yung case. Dito nga pala yung sinusungkit. Ano nga ba tayo? Hinahatak lang pala. Sana gumagana pa. Na-stuck kasi ito ng matagal na panahon Sinadya ko talagang hindi ilagay yung sticker niyan. Kasi hindi na dumidikit yung sticker niya Sayang lang pag nilagay natin. So, kamukha niya to. Yan, ito kamukha niya yung itim. Ang galing, no? Talagang yung itim na version pa yung isinama sa atin. Sana gumagana pa rin to. Pag ito gumagana, jackpot tayo. Ayun, gumagana din. Okay. Gumagana rin, boy. Subukan na natin to dito. Ang ganda. Para dito pala talaga yan no? Ang gastig. Okay, yan na. I-check natin testingin muna natin itong pula. Yun medyo mahina lang yung battery ko, no? Kaya, ganyan. Wala pang karga. Pero, ayun, mas matulin to. Kaya medyo mabagal lang siya. Kasi medyo lobat yung battery. Dapat mabilis yan Pero pwede na. Pero siguro tingin ko, wait lang tingin ko, kaya ganon may kabagalan, kailangan talaga naka-elevate siya. Para meron siyang dagdag na bilis pag pababa na. Dapat mabilis talaga ikot niyan no? Ayan Okay. Pwede pa rin. Wala lang charge yung battery natin kaya medyo mabagal. Pero tingin ko nakakadagdag ng pagkabagal niya kasi di ba yung mga Tamiya, meron yung roller sa gilid. Ito walang roller to sa gilid Kaya pag sumadsad siya sa gilid, gumagasgas, bumabagal yung takbo niya lalo. So siguro kaya hindi rin sumikat yung gantong racetrack. Di ko alam nga kung sumikat ba to dati, anong taon yan lumabas. So re-research ko muna rin para makita natin kung anong taon lumabas yan. So
Kita-kits tayo next video mga bossing. Maraming salamat sa pagsama. Siguro tabi ko muna to. Di ko ibebenta kasi bihira lang tong gantong racetrack talaga mga boss. Hindi ka makakita na ito basta-basta kahit saan. Kahit nga ako, gala ako, nagpupunta ako sa mga tindahan ng laruan, tindahan ng Tamiya. Wala akong nakitang ganyang klase ng racetrack sa kanila. O kumpletuhin natin tong racetrack na to. Dagdag din sa collection natin. Let's go. Maraming salamat.